Lonos ngayon, no, ito ay tungkol sa mga mayayaman, no, dito sa ating mundo. No, na alam naman natin na mababasa natin dito sa kasulatan na ang babala ng ating Panginoon patungkol sa mga mayayaman na sinasabi, di ba? No, na no one can serve two masters. So walang tao na makapaglingkod sa kayamanan at sa Panginoon. At sinabi na nating Panginoon, anong mapapala ng isang tao kung makamit niya ang buong mundong ito, kung mawawala ang kanyang kaluluwa, no, ang buhay niya. Ito nangangahulugan natin dito, no, kung intindihin natin na sinasabi, mawawala means matatapon ang kaluluwa niya sa impyerno. Dito sa kasulatan, tingnan natin, no, kung ano ang sinasabi pa ng ibang kasulatan dito o mga babala ng ating Panginoon patungkol sa mga mayayaman kung sila ba ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi marami ring mga mayayaman, no, na may takot sa Panginoon, no, naglilingkod sa Panginoon. So babasihan natin kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan, kung ang ganito bang mga tao ay makakapasok din ba sa kasulatan, no, sa makapasok din ba sa kaharian ng Diyos base mismo sa salita ng ating Panginoon. So dito sinasabi dito, no, sa Matthew chapter 19 verse 16, sinabi dito, no, patungkol doon sa isang binatang mayaman. May isa na namang lalaking lumapit kay Jesus, nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So nagtanong siya sa ating Panginoon kung ano daw ang kanyang dapat gawin upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Itong isang taong ito ay mayaman na bata ito, mayaman tao nito. So ang sabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? Huwag kang, alam mo ba yung mga kautusan, no? Sabi niya, no? Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Anong sabi ng binatang mayaman? Sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? So isipin mo, kung ganito, ang sinabi ng ating Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsaksi ng walang katotohanan, igalang mo, itong mga kautusan na ito na binanggit ng ating Panginoon, hindi ito magagawa ng isang tao na hindi naglilingkod sa Panginoon. Itong taong ito, matatawag natin ito ay Kristiyano or relihiyoso kung sa panahon ngayon. Kristiyano or relihiyoso itong taong ito kahit mayaman siya. Diba? Kasi walang taong Kristiyano or mga taong naglilingkod sa Panginoon na hindi binabantayan itong mga binanggit ng ating Panginoong kautusan na ito upang siya ay mananatili siyang banal at maiwasan niya ang kasalanan. Kasi ito binanggit ng ating Panginoon sa Kristo, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, kasalanan ito. Pero ang sabi niya, noong una pa raw, bata pa siya, o noon pa daw, binantayan na niya ito at sinusunod na niya ito. So sino bang tao na hindi nakakasunod niyan maliban doon sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon at seryoso sa paglilingkod nila sa ating Panginoon? Sila lamang ang magiging pagkasunod doon sa mga kautusan na yon. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung ibig mong maging ganap, ganito ang gawin mo, no? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. So isipin mo, so kahit pa sa kanyang pagiging relihiyoso at pagbabantay sa kautusan ng Panginoon at pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon, dahil nga sa kanyang yaman, dahil nga sa mayaman siya, hindi pa rin siya ganap sa paningin ng Panginoon na siya ay magiging qualified for everlasting life. Kung ito ang babasihan natin, hindi ako ang nagbabase nito. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo dito, tandaan ninyo, napakahirap ng isang mayaman ang makakapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamilyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So kung itong sa salita na ito, babasihan natin, walang mayaman na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ito ang babasihan natin, kasi marami pang mga babala ang Panginoon. Doon sa kasulatan, sinabi pa nga ng ating Panginoon, di ba? Na kawawa kayo mga mayaman kasi natanggap niyo na ang inyong mga gantimpala or mga kayamanan dito sa lupa.
kawawa. So nangangahulugan kung ito ang babasihan natin sa salita ng ating Panginoon, walang mayaman. Kasi marami tayong napapansin ngayon, no, na maraming mga mayaman na naglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit kung dito ang salita ng Panginoon, nagbabase pa rin na mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa nga, no, mas makapasok yung mga kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Hindi ito sa karayom ng pangtahi. Ito ay eye of the temple. Doon, eye of the temple, hirap nga makapasok yung mga matataba na tao. Ano pa kaya ang kamilyo? So nangangahulugan, ang mayaman, wala talaga, hindi talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay base mismo dito sa sinasabi ng ating Panginoon. Kasi nga, paano tatawag ang isang tao na mayaman doon sa ating Panginoon kung ang lahat na gustuhin niya is andyan na sa Kanya? Unlike doon sa mga mahihirap na walang ibang inasahan kundi ang Panginoon. Sa kasulatan sinabi, di ba, mas pinili ng Panginoon ang mga mahihirap upang magiging mayaman doon sa Kanyang kaharian. Dito naman mababasa natin dito sa Mateo, sa 1 Timoteo, no, 1 Timoteo chapter 16 verse 17 sinabi dito, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas, no. So ito nga, maraming mga tao, no, mga mayayaman, ano pa ang kailangan nila, no, sampitin o kailangan nila sa Panginoon na matanggap nila kung ang lahat andyan na sa kanila. So alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. Dito sa kasulatan kasi, sa halip umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad, matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. So kung ito, ang kayamanan ng isang tao, gagamitin sana nila sa pagbigay ng tulong doon sa mga mas nangangailangan pa. No, so siguro, base mismo dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. No. Pero kung basihan natin doon sa sulat doon sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, God knows everything. No. Ang sinabi dito, ang pagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So itong verse na ito, nangangahulugan talaga ng sinasabi ng ating Panginoon doon na mas madali pa ang kamilyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa mismo sa kayang mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ayun ang talaga ang mas katotohanan pa, na hindi makakapasok ang mga mayayaman doon sa kanyang kaharian. Ito ay base mismo sa pagkaintindi ko sa nakasulat sa Biblia. Sinabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasandak sa maraming kapighatian. So maraming mga tao talaga dahil nga sa kayamanan. Kahit patatawag ka sa Panginoon, kung ang puso mo andun sa kayamanan mo, malayo ka. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? No one can serve two master. You cannot serve money and God. You cannot serve two master at the same time. You cannot serve. So nangangahulugan ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na mas dapat nandito lang tayo sa neutral. Or hindi naman masyadong pinakamahirap, kasi kung hihilingin natin sa ating Panginoon na mahirap tayo, na pinakamahirap, baka makagawa tayo ng kasalanan na magnakaw. Kung magpakayaman naman tayo, kahit pa sasabihin natin na nanampalataya ako sa Panginoon, tumatawag ako sa Panginoon, sinusunod ko niyang kautusan, hindi pa rin tayo ganap. Ayon doon sa kasulat, kung gusto mong maging ganap, ganito, ipagbili mo ang lahat ng kayamanan mo at ibigay mo doon sa mga mahihirap ang lahat ng mga kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Yan ang magiging ganap. So nangangahulugan, no, na hindi or mahirap talaga. Ito ay base mismo sa sinasabi sa Biblia. Hindi ako ang nagsabi nito, kundi ini-explain ko lang kung patungkol kung ano ang patutunguhan ng bawat tao na ganito. Kasi nga doon sa Proverbs kay Lemuel, si Lemuel ba yun, na humihingi siya sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, may isang bagay lang ako na hingin sa iyo bago ako mamatay, no? So hingi siya ng humingi siya ng isang pabor sa Panginoon. Humingi siya na huwag sana siyang gawing mayaman, kasi kung gawin siya na maging mayaman, makalimutan niya ang Panginoon. Kung gawin naman siya ng Panginoon na mahirap, baka makagawa siya ng kasalanan na mapapahiya niya ang kanyang Panginoon. So ang hinihingi niya doon lang sa may neutral,
na sapat ang ating pananampalataya, na dinigin tayo ng ating Panginoon at yung pananampalataya natin, kalulugdan ng Diyos. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone. Amen.